Pinag-uusapan na sa Amerika ang Pilipinas. Ibinunyag sa isang pagdinig sa Senate Foreign Relations Committee kung paano magkakaroon ng world-class military armed forces ang bansa. Bago pa man ang ironclad na mensahe ni Pete Hegseth kamakailan lang, pinariingan na rin pala sa US Senate mismo ang tambalan ng dalawa sa kanilang Mutual Defense Treaty. Binanggit ng komite na may tiwala sila sa kakayahan ng Pilipinas. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na bagamat sa wikang Ingles ang pagdinig, kung tatagalugin ay lalabas ang malupit na plano na talagang ipangangamba ng kahit sino mambubula sa mga Pilipino. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Bagamat merong ilan sa Pilipinas na hindi nagtitiwala sa mga sinambit na pangako ng United States Defense Secretary na si Pete Hegseth noong ito ay bumisita sa bansa. Sinabi lang daw ito dahil nasa harap siya ng mga Pilipino. Pero ang hindi alam ng marami ay sa isang pagdinig ng Senate Foreign Relations Committee sa Amerika noong Miyerkules ika-26 ng Marso, isa sa tema ng pinag-usapan ay ang Pilipinas. Nagsalita si Senator Pete Ricketts at si Honorable Randall Shriver tungkol sa pagpatibay ng US cooperation sa Pilipinas upang kontrahin ang impluensya ng mga komunistang inchik sa rehiyon ng Indo-Pacific. Dahil sa wikang Ingles ang usapan sa Senate Committee, medyo malalim ang talakayan at mahirap unawain. Pero kung maisasalin sa wikang Pilipino, lalabas ang katotohanan sa kanilang tunay na plano. Nagsimulang magsalita ang senador ng Nebraska at binanggit ang ilang dekadang kooperasyon ng Amerika at Pilipinas at sinabi, Since signing of the 1951 Mutual Defense Treaty, the Philippines has been one of our key allies in the Pacific. Mula nang lagdaan ng 1951 Mutual Defense Treaty, ang Pilipinas ay isa sa ating pangunahing kaalyado sa Pasipiko. Gayunpaman, sa mga nakalipas na taon, ang alyansa ay tumibay at mas importante at mahalagang susi kung strategic alignment ang pag-uusapan. Bagamat hindi ito makakatapat sa militar o sa ekonomiya, ang Pilipinas ay nagpakita ng kakaibang paninindigan na labanan ang iligal na pananalakay ng Beijing sa South China Sea. Nakita kamakailan lamang na nagagawa rin itong maging isang mahalagang boses ng ASEAN laban sa iba pang mga ginagawang panggigipit ng komunistang China